sa pagbili kasi natin ng farm mga kapanyero, 'di ba? Nabanggit ko rin to sa mga una nating video na ang ginamit yung pera is yung equity ng townhouse natin, 'di ba? Tapos yung equity ng townhouse natin, syempre parang utang niyon. Magandang umaga mga kapanyero, ito welcome back po sa ating channel. Ito nakita nyo naman ang ating kapaligiran, no? Napakakapal pa ng snow na yan mga kapanyero. Ang ganda rito. Pero hanggang ngayon mga kapanyero, may konting snow na bumabagsak, kaya nga hindi tayo matuloy-tuloy sa farm, di ba? Kaya pinagpa-cancel ko muna. May nag-message nga pala sa akin mga kapanyero to, noong nakaraang linggo pa to mga nag-message kung itinatanong nila kung ano yung trabaho natin dito sa Canada. Itong tanong na to mga kapanyero, matagal ko nang na-video to nung nakaraang taong pa yata. So sasagutin lang din natin ulit at sasabihin lang uulitin ko lang rin ulit yung kung ano ba talaga yung trabaho namin dito at kung paano ko nabili yung farm natin dito, di ba? Kung anong klaseng trabaho, anong mga ginagawa namin na nasa loob ng warehouse, di ba? Dahil alam naman natin na sa warehouse tayo nagtatrabaho, di ba? Kaya nga yung tanong nila, yung message nga pala niya na ano po ba yung trabaho nyo dyan sa Canada? Parang ganun yung message niya. So yun nga mga kapanyero, nagtatrabaho tayo sa warehouse na alam naman natin na yung warehouse na pinagtatrabahuhan natin nasa food industry, di ba? Mga pagkain yan yung ginagawa namin doon. Yung sistema kasi namin dito sa Canada iba eh. Kung sa pagdating sa pagkain, sa mga restaurant, sa mga fast food chain, iba-ibang klase, di ba? Kumbaga i-deliver talaga ng isang kumpanya kung ano yung pangangailangan nila. Ganun eh. Oh, nakita nyo naman, oh, mga patay na patay pa yan, oh. Ganda rito, oh. Yan. Namamasyal tayo, nagkikwento rin ako sa inyo, sumasagot lang din ako sa mga tanong nyo, kaya nga nandito tayo ngayon. Pero umaambun-ambun pa rin. Pero dito hindi ulan ang ang pumapatak, snow pa rin. Kahit na kung makikita nyo mga kapanyero, maliliit na snow, pero pag iyan magdamag at tuloy-tuloy, makapal pa rin yan. Kaya yan mga kapanyero, nasa na nga ba tayo? Yun nga, yung nasa food industry tayo, di ba? Yung sa food industry mga kapanyero, ang tawag talaga sa amin dyan, order selector. Yun yung category namin. Kahit na i-click yan sa job description, lumalabas yung order selector na yan. Kaya ngayon, so ang ginagawa namin sa warehouse mga kapanyero, kung ano yung order ng restaurant o yung fast food chain, kukunin namin yun. Halimbawa patatas, repolyo, yung mga ganyan. Kasi nasa produce ako. Yun yung ano ko eh. Yun yung kung saan ako nagtatrabaho, kung anong zone talagang pinagtatrabaho ko. Kasi iba yung mga freezer, iba yung mga dry goods dito, ganon. Yung warehouse na yan mga kapanyero, napakadami rin kasi ng ganyang klase ng warehouse dito. Kumbaga magkakaibang company name, magkakalaban, kung parang gano'n, magkakakompetensya, gano'n. So marami rin talaga. Kaya nga ganyan, nandoon tayo sa Gordon nga pala, yan. Naka-teaser tayo ng Gordon. So ang talagang ginagawa namin, yun nga, kukuha kami ng order ng isang restaurant. Bibigyan kami ng order o kukuha kami dun sa pinaka printer namin, magpiprint kami, tapos titingnan namin kung ano yung mga order niya, tsaka namin pupuntahan kung saan yung location niya. Meron kaming power jack na tinatawag na doon kami nakasakay, tapos meron kaming paleta sa likod, sa paleta namin ilalagay. Ganun eh, ganun yung ano. Tapos yung mga product na yon, yung mga box na yon, ilalagay ngayon namin sa paleta. So pag nilagay namin sa paleta, bubuuin namin yun na pataas ng pataas. Kung halimbawa sa isang restaurant, kailangan nila ng siguro mga 100 produkto, halimbawa 3 klase ng 3 box ng patatas, 3 box ng repolyo, 3 box ng ganon,
Ganun yung ano, gatas, mga ganun. Bubuin ngayon namin yung sa paleta. Tsaka namin babalutin, 'di ba? Para hindi bumagsak. Tapos kapag ka naman halimbawa natapos na namin 'yon, dadali namin ngayon 'yon sa pinakamalapit na kung saan ikakarga sa truck yun, 'di ba? Isasakay sa truck yun sa pinakamalapit na posisyon niya para maisakay sa truck. So ganun yung ginagawa namin. Tapos pagka naman halimbawa sa loob ng 1 linggo, tama yung wala kaming pinadalang mali, mabilisan yung trabaho, maraming order. Minsan nagkakamali rin kami. Minsan yung box ng kailangan niya, yung katabing box ang na ipapadala namin. So meron kaming error pagka nagreklamo yung customer. Doon kami nagkakaroon ng error. Tapos meron kaming weekly incentive. Pagka meron kaming mga mali na yun, syempre nababawasan yung incentive namin kasi may error kami. Pero kapag naman wala kaming error, naipadala namin ng kumpleto yung mga kailangan ng isang restaurant, doon kami nagkakaroon ng extra na payment or extra kita namin. Yun yung tinatawag namin incentive. Ganon. So ganon yung trabaho namin. Tapos yun, halimbawa natapos na kami na nailagay namin sa paleta, nailagay namin sa malapit sa truck, ilo-load na naman yung sa mga truck para i-deliver sa mga restaurant. Ganun talaga yung sistema ng trabaho namin dito sa warehouse. Kaya nga sa 12 taong ko na paulit-ulit ganun at ganun, nakaipon din ako na yun din yung ginamit namin na makabili ng farm. Yun yung trabaho ko. Kaya nga nagtatanong na ano ba yung talagang trabaho natin sa farm, di ba? Ay, ano yung trabaho natin sa warehouse? Ganun po ang trabaho namin sa warehouse. Ano, makita nyo naman. Share ko lang sa inyo mga kapanyero yung kapaligiran natin ngayon, no? Nakita nyo naman. Kung makikita nyo, mga bumabagsak na naman ng mga snow rito. Ayan, ang ganda. Ang ganda, pero hindi naman siya ganun kalamigan. Mamaya ang lamig nito oh. Ito, mga kabahayan na to. Dito sa area na to, mga kapanyero, kung makikita nyo yan, minsan may mga naglalakad rin ditong may mga naliligaw ditong kayote. Kaya nga dapat malinaw rin yung mata nyo. Ayan, tulad yan, dyan, mga nagtatakbuhan dyan minsan, yung mga kayote. Pero yung minsan nakachamba ako ng kayote, medyo umiwas na ako kasi medyo malayo pa, kasi hindi ko alam, baka sa kamalin din ako nun. Hindi tayo kasi nga meron tayong mga rito, may mga warning din. Pagka nakakita ka ng ganun, umiwas ka na kasi minsan may mga pangyayari na umaatake rin sila. Ganun ganun yung mga kayote rito. Pero kadalasan meron sa mga ganitong klaseng lugar. Share ko lang sa inyo yung anong klaseng trabaho yung ginagawa namin dito, kasi ibang iba naman kasi yung trabaho natin dyan sa Pilipinas, di ba? Pagdating sa mga fast food chain, sa mga restaurant na nakikita natin dyan, karamihan kasi sa mga restaurant na dyan sa Pilipinas, kung sino yung may-ari, kung sino yung sila yung namimili ng mga pangangailangan nila, di ba? So kaibahan naman dito na may kampanya, may nagdi-deliver para sa kanila. Ganun siguro. Ganun din yung siguro yun yung nakasanayan natin na sistema diyan sa Pilipinas, di ba? Kasi pagka ikaw yung mamimili, ikaw yung makakapamili ng mga gusto mo, mas matipid, di ba? Ganun yung sistema sa atin. So dito kasi minsan kung ano yung dumating sa restaurant na i-deliver namin, yun yung gagamitin nila. Kasi meron din dito, yung mga ibang restaurant din dito, mga kapanyero, kasi may specific na seasoning na sila lang ang gumagamit. Karamihan dito. Kaya nga hindi sila pwedeng magluto rito hindi sila pwedeng mag-serve ng iba-iba yung timpla. So pare-pareho talaga yung timpla nila, dahil nga iisa ang seasoning nila, iisa ang sistema nila ng pagluluto. Ganon. Hindi tulad sa atin na naiiba rin, di ba? Depende sa magluluto, kung medyo maalat, medyo kumonting alat, ganon, di ba? Kaya nga itong video na to, mga kapanyero, inulit ko lang
para masagot ko lang yung nag-message sa akin. Kaya nga, mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman ng ating subscribe button para suporta sa ating channel. Masubaybayan nyo pa rin yung development natin ng Deladingo Farm na sa mga susunod na linggo, makabalik na sana tayo. Pero sa sitwasyon ngayon dito, mga kapanyero, yan, nakita nyo naman, di ba? Nag-i-snow pa rin, di ba? Na meron na tayong mga schedule ng pagpunta pero nakaka-cancel tayo, di ba? Ang ganda oh, kung makikita nyo oh. Kaya ito rin mga kapanyero yung kadahilanan kung bakit lagi tayong nakaka-cancel sa pagpunta sa farm. Na talagang yung mga schedule natin itong mga nakaraan linggo pa, pero sunod-sunod pa rin ang bagsak ng snow rito. Nung mga nakaraan kasi mga kapanyero, natunaw na yung mga snow na yan, nagtubig na, umulan na ng tubig. Pero nung mga sumunod na mga araw, ganyan na naman, di ba? Kaya nga siguro sa mga susunod pa tayong linggo makakabalik sa farm. Kung makikita nyo naman no, yung may nag-message sa atin, maraming salamat. Hindi ko lang nakuha yung pangalan niya kung sino yung nag-message para na-shoutout ko sana. Na yun dun ko kinuha talaga yung pinambili natin ng farm, di ba? Sa pagbili kasi natin ng farm mga kapanyero, di ba? Nabanggit ko rin to sa mga una nating video na ang ginamit yung pera is yung equity ng townhouse natin, di ba? Tapos yung equity ng townhouse natin, syempre parang utang niyon, tsaka hinulugan yun. Ganun yung nangyari talaga na sistema kung paano kami nakakuha ng farm dito sa Canada. Kaya mga kapanyero, share lang mga kapanyero. Ito mukhang papatay na itong isang to mga kapanyero. Nagbabrown na siya. Yan yung hudyat na hindi na siya tutubo. Pero sana tumubo pa rin kasi sayang, malaki na rin naman, di ba? Pagka ganyan mga pine tree kasi, kailangan niyang green na green eh. Na alam natin na tuloy-tuloy. Na sana yung mga tanim natin sa farm green pa rin. Baka pagpunta natin doon puro brown na, yun ang mahirap, di ba? Kumbaga ang tagal din natin na nakapagtanim, naging maayos na yung mga tanim natin doon, tapos pagbalik natin mga brown na. Yun ang masakit na pangyayari. Kaya nga gusto ko nang makabalik sa farm para makita natin yung sitwasyon doon, di ba? Sayang lang din kasi pagka pumunta tayo sa farm tapos nakalubog pa siya sa snow, hindi pa tayo makakapasok kasi doon mas malakas ang snow doon. Kung umi-snow rito ng ganito, mas malakas kasi doon. Kaya nga naano rin ako na pumunta, baka masayang lang yung punta natin. Kaya nga pa-cancel tayo na pagpunta sa farm natin, di ba? Ayan, balik na tayo. Ayan, andito ulit tayo. Nadaanan na natin to kanina. Ayan, para balik tayo. Yun, doon pa tayo sa dulo. Malayo pa yun. Lamig. Habang tumatagal mga kapanyero, palamig ng palamig. Kaya nga naisipan ko na bumalik na. Dahil nga hindi natin masasabi, baka biglang sunod-sunod kasi hindi na kung makikita nyo mga kapanyero, yun yung araw, dapat yan terik na terik ang araw na yan pero hindi, ayun tas makulimlim pa, cloudy, yan yung mga hudyat na talagang magi-snow. Kung makikita nyo naman ang ganda nito mga kapanyero pagka talagang summer itong lugar na to. Pero sa summer mga kapanyero, magbibiyan rin tayo, mamamasyal din tayo sa lugar na to. Papakita ko rin sa inyo to kung ano yung itsura nito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kasi pagka susunod na linggo, wala pa, sigurado bagsakan pa ng snow rito. Ayan Yan, kung makikita nyo ron, nandoon pa yung ating yung mga sasakyan na yun. Nandoon pa yung ating sasakyan. Yung mga ibon.
At itong area na to mga kapanyero, yan, nakita nyo naman, may mga picnic table, di ba? Ayan oh. Pwede kang, dito may mga ano rin dito sa area na to mga kapanyero, yan, tubig yan eh. Yung area na yan, may picnic table. Marami rin dito na mga nagse-celebrate ng birthday nga pala dito sa lugar na to. Ayan oh. Diyan, kasi ito yung table. Minsan mga nagdadala rin sila ng mga tent diyan. Gazebo, yung mga portable na ano ba, yung mga gazebo na ini-install lang. Yan, nagdadala sila rin dito. Nagkakaroon din ng mga partihan dito sa area na yan. Dahil nga ang ganda rito pagka summer, green na green tapos tubig yan. Yan oh. Pero ngayon mga kapatid, nakita nyo naman oh. Diba? Pero dahil nga nagtunaw na nung mga nakaraang linggo, ayan o, nakita nyo naman tunaw na, diba? May time din dito na mga nag-aano sila, puno ng tao dyan. Tapos may mga sounds din dyan. Siguro hindi ko lang alam kung anong lahi yung, kung anong okasyon sila meron dyan na nakikita ko noon, nadadaan ako. Kasi dito sa karsada na to, dito yung talagang regular na dinadaanan ko papuntang trabaho. Kaya nga araw-araw nakikita ko yung lugar na to. Yan o. At dito rin mga kapanyero, share ko lang din sa inyo, yung mga brown na yan, dyan din nangingitlog yung mga bibe or mga goose na mga wild goose dito. Dyan maraming itlog dyan pagka mating season nila. Kaya hindi rin pwedeng hindi rin pwedeng basta maglakad-lakad rin dito pagka maraming mga ibon na nangingitlog dyan sa area na yan. Makikita nyo yan, may mga bus tayong dumaraan dyan. Yan yung karsada na regular na dinadaanan ko. Yan. Ganda di ba mga kapanyero? Na-share ko lang sa inyo yung lugar na to. Kaya nga share lang di ba? Kaya maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.